Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Boses ng magsasaka, maghahatid ng kaalamang pang-agrikultura. Kapaki-pakinabang sa mga magtatanim ng palay, mais, gulay, magninyog at mangingisda. boses ng magsasaka, Ilalahad ang mga programa, proyekto at batas ng pamahalaan na maaaring pakinabangan ng magsasaka. Magsisilbing tulay ng mga ordinaryong tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. boses ng magsasaka, Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang dapat ibahagi sa magsasakang Pilipino gamit ang siyensya, teknolohiya, makinarya at iba pang hakbangin ng pamahalaan at pribadong hanay para paunlarin ang agrikultura sa bansa. boses ng magsasaka, Ipaglalaban ng magsasaka sa mga tiwaling gawain na balakid sa pag-unlad ng pagsasaka sa bansa. Kakampi ng magsasaka, pupurihin ang mga lingkod bayan na gumagawa ng kabutihan at tulong sa mga magsasaka. Kokondenahin ang mga tiwali at nang aapi sa mga maralitang magsasaka. Sisiguruhing iaangat at iaaho ng buhay ng bawat magsasakang Pilipino para sa kagalingan ng sambayanan. boses ng magsasaka, Handog sa inyo ng tunay na magsasakang si Silver Bonto, kasama rin si Cathy Cruz. Diyos maray na aldaw sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang Boses ng Magsasaka. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng 1 oras. Sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay, maaari po kayo magpadala ng text sa 0915-258-4091 o maaari din naman po kayo mag-iwan ng komento sa ating pong mga social media pages, ang ating pong Karipunan Channel at BDT Radio Production. Maaari din po kayo magpadala ng sulat troniko kung may nais po kayong ibahagi sa amin na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan. Maaari po kayo magpadala sa bosesnangmagsasaka@gmail.com. Nako, isang araw na naman po at 1 oras na pag-uusapan po natin ang sigurado ako siksik-liglig ang atin pong talakayan na mangyayari ngayong hapong ito. Anyway, ang atin pong panauhin no ay
Alam niyo po ba na siya ay kasapi po ng Global Farmer Network mula noong 2017? At siya ay naging miyembro rin ng isa sa mga board of directors po ng Philippine Maize Federation. At currently, siya po ang tumatayong kalihim o secretary po ng board ngayong 2023. Member din po siya ng Alliance for Science na dati pong tinatawag na Cornell Alliance for Science simula po noong 2016. At alam niyo po ba siya ay kasama rin sa Farmer Exchange of Craft Life Asia in 2022. Nako, marami po, mas magandang kilalanin na lang natin mismo ang ating panauhin at sigurado ako, straight from Camotes Island, Cebu. Nako, makakasama po natin walang iba kundi si Sir Adriel Dave o mas kilala bilang AD Alvarez, isa pong magsasaka mula sa Camotes Island, Cebu. Magandang hapon po, Sir AD. Magandang hapon, Cathy. Salamat sa imbitasyon. At nagulat ako ay nagbibicol ka. So, I'm from Bicol. Opo. Magandang hapon sa mga listeners. At again, thank you sa pagkaka-invite nyo sa akin sa inyong programa. I'm looking forward for a good and interesting discussion para patungkol sa ating agrikultura sa Pilipinas. Oo nga. Salamat, Cathy. Thank you so much. At ito po ay isang malaking karangalan po sa palatuntunan po ng boses ng magsasaka, lalo na po sa akin po personally dahil this is the first time na makadaupang palad ko kayo kahit po sa pamagitan man lang ng online via Zoom, 'di ba? Pero alam ko po na marami po tayong pag-uusapan dahil po sa lawak at lalim ng inyong karanasan, lalo na po pagdating sa pagsasaka. Well, maganda sigurong sa unang arangkada po ng ating palatuntunan ay matanong namin kayo, no? Yung I'm sure ang ating mga kababayan, naku, sino ba yung kausap ngayon ni Cathy na, di syempre, tatanungin ko lang po kayo bago po kayo naging isang magsasaka. Ano po ba ang pinagkakaabalahan nyo, Sir AD? Yan. Magandang tanong yon, Cathy, kasi karamihan sa experience sa Pilipinas ay umaalis sa pagsasaka at nagtatrabaho sa opisina or nagtatrabaho overseas or basta ang usual direction is migrating from farming at gumagawa ng ibang bagay na trabaho, iniiwanan na yung farming. Kami, sa aking experience, baliktad, from professional life, ay ako ay nag-decision, kami ng pamilya ko, aking misis, ay nag-decision maging farmer. Dati akong nagtatrabaho sa mga non-profit organization. Ang last ko na job was naging executive director ako ng isang microfinance institution. Yung microfinance, ano yan, yung ipapautang sa mga community para punduhan yung mga maliliit na businesses, na mga magaganda naman yung idea, wala lang sila access sa capital. So doon yung aking involvement bago ako naging bona fide farmer. This is 2010 kami na nag-decide kami maging 2010. farmer. Opo. So 2010 lang po talaga kayo nagsimula po sa pagsasaka. Pero bakit po nyo, syempre sabi nyo nga po professional po kayo at I'm sure na i-enjoy nyo rin po ang inyong trabaho sa non-profit organizations na kinabibilangan ninyo considering na kayo po ay naging executive director ng isang microfinance company. I'm sure nag-i-enjoy din po kayo sa trabaho, pero bakit naisipan nyo po na maging isang magsasaka? Ang talagang nasa heart ko is yung paglaban sa poverty. Ever since I had an experience to learn about microfinance. Microfinance kasi napaka-effective niya sa pag-attack dun sa core ng poverty by empowering the entrepreneurial poor, ano? And nag-expand yung microfinance na naging sikat yan globally, and I'm sure in every part of the Philippines merong 3 hanggang 4 na microfinance na nag-ooperate. And globally, meron talagang
development doon. Pero ang napansin ko in my career as a microfinance executive, nagkaroon ng malaking push sa portfolio expansion, no, yung pagpapalaki ng mga pautang. Pero ang nagiging natural tendency, kasi kailangan mo dun yung viability pa rin ng iyong operation. So, ang naging expansion, nag-drive siya na malaking part ng portfolio ay hindi na yung targeted na poorest of the poor. Kundi yung yung mga borrowers na not necessarily are poor, but nasa in between poverty and middle class. Ang nangyari doon, sabi ko, parang lumiliit yung impact nung program dun sa intended purpose niya. Kaya sabi ko, baka there's more to be done, and then nagkaroon ng trend towards enterprise development. Sabi ko, parang panahon na parating ng deeper yung actual enterprise na hindi nabibigyan ng pahalaga, which is yung agriculture in the case ng Pilipinas. So, although marami naman sa aming generation meron pa rin experience sa farming at gardening when we were still young. Kasi part pa ng curriculum namin yan nung kami elementary, merong agriculture subject. Ewan ko lang ngayon, parang wala na yun eh. Anyway, tapos galing pa ako sa isang agricultural high school. So, na-expose talaga ako dun sa beauty, opportunity na meron sana sa agriculture na ironically, hindi nag-i-exist sa Pilipinas. Parang bakit may problema yung ating agriculture sector? Yes. So, dahil doon, naging interesado ako na gamitin ko yung skills ko at saka yung mga natutunan ko sa community development in going into agriculture. And it was a scary decision time kasi at that point. Kasi komportable na yung buhay ko as an executive director, may kotse ako, meron akong air condition na opisina, may mga tauhan ako na gumagalaw at doing the work. And tapos napakaganda pa ng purpose namin, we're lending to the poor. So, sabi ko, parang merong nga tendency na parang you have a certain high dahil nakakatulong ka sa mahirap. Pero sabi ko, kaso we're losing that impact dahil lumalaki nga yung percentage sa portfolio na hindi necessarily the poorest of the poor. Sabi ko, there should be a place na baka mas mahalaga tutukan. And then, sacrificially, although it was scary, 13 years ago, we decided na maging farmer. And we have to sell our house, we have to leave everything. The first day namin na nagland kami sa Camotes Island, we actually slept on the floor sa opisina ng cousin ng wife ko. And since I grew up, I did not come from an affluent family. So, alam ko naman magtiis. Sabi nga sa kasabihan Pinoy, habang maikli ang kumot ay matutong mamaluktot. Ano? So, I know how to do that. So, meron certain skills na na-acquire when you come from a family na poor. So, alam mo na kung paano maging mahirap. Yung empathy is naandun na. So, sabi ko, I am in a good position to attack this problem because of my exposure at the same time in my experience as a problem solver. So yun yung talagang general motivation doon. Minsan na maraming beses na interview ako, mahilig ka ba mag-farming? Sabi ko hindi. Hindi naman yun ang motivation eh. Hindi naman ako mahilig, hindi naman ako plantito. Pero I would like to see a powerful tool being maximized, which is agriculture. Oo. So, obviously, sir, kasi kumbaga sabi mo nga kanina mahusay na buhay mo 'di ba? Kumbaga ano pa ba hahanapin mo? Pero para bang parang dinala ka ng ng iyong puso sa para tulungan yung mga magsasaka kasi nakita nyo na bakit nga kasi 'di ba usually nagtataka tayo, bakit ba yung mga magsasaka natin nananatiling mahirap? Ang dami namang mga opportunities sana o dapat na nandiyan at
considering na meron tayong science and technology na pwedeng gamitin, 'di ba, para mas lumaki yung inaani ng ating mga magsasaka at may mga techniques na ano, ang problema nakikita natin karamihan sa mga magsasaka natin uutang ng kapital, itatanim, babagyo, malulugi, uutang uli, 'di ba? Parang parang it's a cycle na parang hindi nakakaahon yung mga farmers natin. At nakikita rin natin, very obvious naman ayon sa mga nakakapanayam ko, medyo yung tulong ng gobyerno kung hindi man sapat, nahuhuli late. Kasi sang-ayon sa mga magsasakang nakakausap ko po at nakakapanayam, sinasabi nila kasi sa pagtatanim daw, lalo na kung palayan, may tamang panahon at hindi ka puwedeng ikaw yung hihintayin ng panahon. Kaya kinakailangan sasabayan mo yon. So may mga ganong proseso rin na dapat isaalang-alang, 'di ba? Tapos, sabihin natin na kailangan ng kapital. Ang problema yung mga magsasaka natin, mostly sa kanila, wala silang sapat na puwedeng iprenda o i-collateral, 'di ba? Wala rin silang mga dokumento na kakailanganin para pautangin sila ng mga bangko. So isa po 'yon sa nagiging balakid sa ating mga magsasaka kung bakit sila nananatili na hindi umuunlad. Merong umuunlad pero ang problema, eto dumarating yung iba-ibang pandaigdigang suliranin, 'di ba? Digmaan, pagtaas ng halaga ng bilihin, inflation. So samut-sari yung nagiging problema na minsan nakakahiyang aminin, eh. Sa atin natuto ang Vietnam, sa atin natuto ang ibang mga karatig na bansa natin ng mga makabagong teknolohiya, paraan ng pagtatanim. Pero bakit tayo yung nahuhuli at tayo ay nagiging importer lang ng mga produktong agrikultural sa halip na tayo yung mag-export ng mga produktong 'yan. Yun po yung mga personally at katanungan din ng ating mga mamamayan, ba't walang umuunlad? So yung pong ginagawa ninyo ay isang magandang hakbang kahit na alam niyo po na sakripisyo sa side po ninyo. Malaking sakripisyo 'to, sir, sa totoo lang. Kaya ako'y saludo sa inyo dahil sa kabila nung puwede namang umupo na lang kayo, eh. Pero talagang nag-decide kayo, hindi, pupunta ako sa ano, sa isang lugar na malayo sa kabihasnan, malayo sa lahat. Magsisimula ako, panibagong yugto o chapter ng buhay mo 'to, sir. So nung nandiyan ka sa Camotes Island, sir, paano sabi mo nga, first day ninyo natulog ka sa sahig, nakitulog ka sa kamag-anak ng asawa mo. Papaano mo sinimulan at bakit diyan sa Visayas Island o sa Camotes Island niyo napiling mag-farming samantalang puwede naman sa mga karatig lang sa Metro Manila? Bakit 'yan ang napili ninyo? Yung kaninang binigay mong context din nung problema natin sa agriculture, balikan ko muna yun bago ko malimutan, Sige po. ay totoo yung mga issues na mga binanggit mo. And if you tell me those issues 13 years ago, iba yung magiging sagot ko. Ngayon na marami na rin akong nakita at natutunan, ay meron akong pwedeng ibahaging pananaw. Partly kasagutan doon sa mga issues na yon. And I speak about that many times pag ako ay naimbitahan. At pag ako ay nakakapagsalita rin sa mga conferences, ay pinapakita ko yun. Minsan nakakatabi ko yung mga officers ng Department of Agriculture at tinatanong nila ako the same question na magaling tayong una na meron mga ganitong teknolohiya, bakit tayo nahuli, bakit ano yung kulang? And there is so many ways to explain and answer those things. And ang kagandahan lang bilang isang farmer in a unique position, na merong background sa high-level work of executive, merong mga bagay na hindi na-explain ng mga farmer na nagagawa ko ng paraan i-explain dahil nararanasan ko yon bilang farmer. At the same time, naiintindihan ko kung paano siya ipapaliwanag
dun sa maraming professionals that most of the time are disconnected dun sa farming. So mamaya babalikan ko yung mga, kung meron kang gustong isa-isahin doon sa mga, piliin doon sa mga sinabi mong halo-halong spaghetti ng issues, pwede nating isa para may patikim tayo. Pero doon sa tanong mo tungkol sa bakit kami napunta ng Camotes, ang malaking part doon ay by default kasi we have, yung wife ko, dito yung roots ng kanyang father. So merong mga property sila dito. So the best way to begin a community development focusing on agriculture is to begin on what you already have. So we talk to our family and ask them kung okay lang ba gamitin yung ating property to start this what we call agricultural mission. And they like the idea, they agreed to it, and they gave us the blessing. So we took that step ng challenge to go out of the wilderness, ika nga, to begin new. Maliliit pa yung mga anak namin, at tapos may mga nagsusupport sa idea na dinadala namin. At meron pa nga nag-sponsor ng aming homeschooling sa mga anak namin. So our kids were homeschooled up to high school. So maraming circumstances ay tugma-tugma to make it as an option. At the same time, syempre kasama na rin yung skills and learning na kuha ko sa aking experience as a professional na maghanap ng gumawa ng paraan in organizational development, etc. So nakatulong din yon. Pero ang isa sa hindi namin masyadong binabanggit na motivation ay yung aming personal faith sa Panginoong Hesukristo bilang aming Savior and Lord. Those were the things that really motivate us kasi we have this worldview na iwanan natin lahat ng bagay sa mundo. And we have only one life to live. So if we can do it to serve the Lord and to serve others, I think that would be more meaningful than to accumulate the wealth. So on that light, we don't talk about this, we don't tell people this right away kasi hindi, sabi na, mga panatiko pala to. Hindi naman ganon. Our feet are on the ground at realistic naman yung approach namin. Talagang we find the problem and we try to offer the honest to goodness solution. And that's how we started here. Pero dahil nga sa aking naging na-develop na network over the years, hindi lang sa Camotes yung aming influence, kundi lumabas na rin sa Camotes. And one of the biggest stories that really triggered that was initially what we thought we will be introducing organic farming. Sabi namin, ito yung mga sinasabi ng organic agriculture, ganito magiging development, etc. So we were carrying that and we were excited to bring that tool. But when we started, the reality hits us na maraming bagay dun sa mga kinikwento ng mga advocates for organic agriculture ay hindi pala totoo on the ground. So we started searching again, relearning many stuff, and one of the things we encountered was biotechnology. And yung na-encounter ko yung biotechnology, sabi ko, ano ba to? So I use my skill in learning, and also background ko kasi high school, kami ay science class. So medyo alam na namin yung language ng science. So mas madali sa akin acquire yung mga learnings. And then when I introduced biotechnology corn, imagine the increase ng yield. When we arrived here in Camotes, ang harvest ng mga farmers dito ay 600 kilograms per hectare sa mais. Kasi corn production, corn eater ang Cebu, di ba? So when we introduced better corn production using biotechnology, hybrid, our harvest went up to 8,400 kilograms per hectare. So imagine the difference by simply changing and adapting the technology from 600 to 8,400. Yes. That was something. And that was a proof of concept. And that story kept on being repeated. At nakarating na Amerika, nakarating na kung saan-saan. That gave me an opportunity to be trained in the US, visit Iowa,
visit Argentina at kung saan-saan pa. And last December, uh, sa blessing din, I was selected as one of the recipients ng Filipino Faces of Biotechnology. Wow. Eighth na national yung Filipino Faces of Biotechnology. And ako lang yung naging isang farmer. Sabay ko si dating Secretary William Dar dun sa last year na awarding. At talagang I felt validated in all of the years na aming sacrifices. And yun yung that triggered yung and the hunger for learning lalong nag-increase and the motivation to continue nandun. Pero I tell you, bilang farmer, kung ano yung nararanasan ng mga kasama natin magsasaka, ay nako, kulang isang araw para magkwentuhan tayo sa mga hirap na dinadaanan namin ngayon. Kasi you think about, ito yung isang error, patikim dun sa kaninang binabanggit mo. Oo. When a normal professional or a normal member of the society thinks about cycles, we think of yearly as in New Year, January is a fresh start. Alam niyo po sa agrikultura, walang pakialam yung tanim kung January o February. Mhm. It's dependent on the season. So, hindi dapat ang cycle, ang tingin natin sa agrikultura, ay tayo yung nagdidikta. Actually, we have to work with nature, work with our environment, work with, hanggat malabo ang pagkaintindi ng mga members of society on that, hindi talaga po uunlad ang agriculture. Kaya yung sinasabi mo pinamimigay ng DA ay palaging late. Normal yun kasi ang pananaw ng ating society, basta nagbago yung buwan, iba na rin yung season. Hindi po yun. Walang kinalaman yung season sa mga kalendaryo natin. Ang season po ang magdidikta kung anong gusto niyang gawin. And ang role ng farmer is to ride with the season. So, minsan, ito yung, I'm also coming from a lender's perspective nung nasa microfinance ako. Mm-mm. So, may mga portfolio or lending program, nakadesign yan, may numbers ng ilan magbabayad, weekly, monthly, etc. Ay, paano mo pa utangin ang farmer na ang harvest niya, ang cycle niya ay 4 months? Di ba? Wala tayong design sa ating lending program na talagang conducive for agricultural financing. Tapos, yung ating pa mga design ng lending program, halimbawa ngayon, di ba meron tayong batas na agri-agra loan na dapat ay 30% ng loan portfolio ng bangko ay naka-focus agricultural. May kulang doon sa batas na yun eh. Dapat kasama doon sa batas na yun ay nire-require ang mga bangko na mag-hire ng agronomist. Kasi hindi maiintindihan ng normal accountant ang takbo ng agrikultura kasi hindi dapat short-term lending ang agriculture. Ito ay sabi nga nung isa kong kaibigan sa South Africa, he's a farmer. Sabi niya, dapat ang mga financing mindset ay hindi good weather friends lang. Dapat ang bangko at ang mag-finance sa agriculture ay naandoon kasama sa hirap at ginawa, parang asawa. Yes, partner. Oo, kasi ang agrikultura ay may season na pangit at may season na maganda. Okay. Kaya ang problema, ang attitude ng mga lender ay pag pangit ang season, abay, didiktikin pa at alikustahin pa yung mga farmer na kayo, hindi kayo marunong magbayad. Ang dami kong post sa social media na ganyan. Mahirap sa mga farmer ay hindi marunong magbayad. Paano magbabayad kung wala na nga, nabenta na nga yung kalabaw dahil nga pangit yung season na yun, di ba? Oo. Hindi naman kasalanan ng farmer yun, nababagyuhin siya, di ba? Oo, nababahain siya. Oo, sasabihin naman ng mga lender, wala kami pakialam. Huwag kayong mangutang kung that's a wrong mindset. That's why tayo sa Pilipinas, yan na nagdo-dominate na mindset. Kaya tayo ay nahuhuli. Ang tanong mo kanina, bakit tayo nahuhuli even we have the technology? Alam mo, conflicted ang Pinoy eh. Marami tayong alam, at the same time, wala tayong alam. Kasi marami tayong alam, pero we think when we are an expert on something,
that's where we begin to believe that we are an expert of everything. Correct. So we have to change our mindset. Alam mo sa mga napuntahan ko na lugar, kaya magaganda yung agriculture nila. Kasi yung kanilang financing at investment program ay nakapon kung ano yung kailangan ng agriculture. Not the other way around. Kung kailangan na 30 years to pay, then that's the lending program. Oo. Totoo Kailangan yan. na insurance, then yun, ang gawin. Correct. Atin kasi, ang concept ng business, ang ano yung the return on investment on the shortest time possible. Ay naku po, hindi talaga yan magiging katono ng pangangailangan na agrikultura. Kasi ang agrikultura is for long term, overhauling, at saka massive investment. So, kami, kung tatanungin mo ako, minsan nakakatakot talaga kasi sabi ko, we have been investing our lives, 5 years of our lives in agriculture. And now I'm learning why it is a problem. Kasi we lack the mindset to really approach agriculture realistically. Lagi tayong idea. Oo. Yan. Actually, oo nga. Alam mo, nagugustuhan ko yung tapo na isip mo, sir. Of course, kasi ako, naniniwala ko, sir, na alam mo, lahat ng bagay-bagay dito sa ating ginagalawan ay kaloob at bigay ng ating Panginoon. At yung reason kung bakit ka isinilang from the very start, kung bakit ka nandyan, may dahilan din. May mission ka na dapat gawin para linangin ang talino, ang mga bagay-bagay sa paligid na ginawa ng Diyos, diba? Sabi mo nga kanina, hindi ko makalimutan to, work with nature and work with the environment. Importante kasi yon. Yung sinasabi nyo na season yung magdidikta sa mga farmers, diba? Hindi yung tayong ang gobyerno o yung tayo mismo yung magdidikta kung kailan yung panahon ng taniman o ano. Tama kasi yun nga yung sinasabi ng mga farmers natin. Merong kanya-kanyang panahon sa bawat produkto na itinatanim mo. So, tama yung sabi mo na work with nature nga. At yung long term na binabanggit ninyo pagdating sa pagpapautang, tama rin yun, sir. Yun nga yung isa sa mga ideas talaga na dapat pagdating sa mga, lalo na ang investment mo ay itutuon mo sa agriculture. Ang agriculture, hindi naman yan overnight, nandyan na magbo-boom agad Matagal yan, sir. Just like when you are doing, when you're, tawag dito, lumilikha ka ng mga inbensyon. Let's say mga gamot o kung ano man yung gagawin mo, di ba? Hindi naman yung sa isang iglap nagawa mo agad Ang tagal. Di ba? Siyempre titignan mo, ito ba ay makakasama sa kapaligiran? Makakasama ba to sa tao? Just like the biotechnology na binabanggit mo kanina, sir. And we know, I am also an advocate of biotechnology. And I'm happy na kahit na isa kang organic farmer, kasi most of the organic farmer, hindi ko naman nila lahat, pero yung iba parang ang tingin pagka biotechnology ng usapin, ay hindi maganda yan. Organic ako. Hindi ganon, sir, di ba? Kasi considering na lumiliit ang lupa na tinataniman mo, dumadami ang populasyon mo, anong dapat mong gawin? Use science and technology for massive food production. And for you to do that, kailangan mo talaga ng, let's say, the biotechnology like corn. Can you imagine, natutuwa ako dito sa sinabi mo na from 600 kilograms per hectare, ang nangyari ay naging 8,000. So, nag-times 13 yung 600 mo. Can you imagine kung gaano-kano? At gamit ang siyensya at teknolohiya, isa yun sa talagang kinakailangan pagtuunan ng pansin. And mukhang, hindi ko alam, sir, kung Sir AD, kung ikaw ay nakakausap ng mga matataas na opisyal ng Department of Agriculture. Kasi mukhang may sense yung mga sinasabi mo. Hindi lang mukhang may sense, kundi considering ng iyong karanasan sa microfinancing, considering ng iyong karanasan sa pagsasaka,
kumbaga parang imposible na hindi masusolusyonan yung problema ng ating mga farmers. So ang tanong na lang diyan ay ano ba talaga ang tinatawag nating layunin mo sa ating bansa, sa mga magsasaka natin at sa taong bayan? Kasi kapag tayo ay konti ang inaani, sino ba ang nahihirapan? Hindi ba mga consumers? Sino ba ang consumers? Tayong lahat. Kay magsasaka ka, kay professional ka, lahat apektado. Kasi kapag konti ang iyong inaani, ang epekto niyan, tumataas ang bilihin, huhugos ang importation, mauobliga ka. Papaano kung nagkakaroon ng kaguluhan sa ibayong dagat? Paano kung pumigil o pigilin ng mga bansang karatig natin o yung panggagalingan ng importation ay hindi na nila gustong maglabas pa ng mga produkto dahil kailangan din nila dahil umiigting ang gera sa iba't ibang panig ng mundo? Malaking problema yon. Hindi pwedeng hindi ito titignan ng ating pamahalaan, lalo na ng Pangulo ng ating bansa, sir. Diba? Kaya maganda yung naisip mo. Can you imagine 13 years kanyo na nung 13 years ago nung kayo ay sinimulan nyo dyan sa kamotes. And I'm sure ngayon ang laki na ng pag-unlad na nangyari mula dun sa day 1 na nagpunta kayo dyan sa Camotes Island. Pero ang tanong ko lang, yung corn ba, yung mais, yun ang unang-unang itinanim nyo? Ano po ba yung mga crops na itinanim nyo, Sir AD? Ang approach namin kasi is kung ano yung pwedeng pagkakitaan ng mga farmer. Kasi ito yung isang misunderstanding about farming. Kala na maraming tao, ang mga farmer tanim lang ng tanim kung ano-ano. Gusto ko magtanim ito, gusto ko magtanim yan. Hindi po gano'n na agriculture. Ang farming po ay merong kang strategy. Tingnan mo kung ano yung magbibigay sa iyo ng income. Doon po nag-uumpisa yon. So, ang mga una namin itanim dito, nag-trial kami ng proof of concept. Ginawa pa nga namin yung tinatawag na faith gardening. Yung mga una naming trial. Tapos, I started learning from the farmers kung ano ba yung ginagawa nila, nakasanayan nila. At isa sa napansin ko nga ay tinatanim nila normally ay mais para pangkain, yung white corn, yung pambigas. Kasi dito ang kinakain is mais-bigas. So, doon muna ako, I think I have 1 or 2 years learning from the farmers namin doon sa land. And then, when I saw na yun na nga, napakababa ng yield, sabi ko, merong ditong solusyon. So that's where I started studying, learning, reaching out to my network, finding out the solution. And that's how I got to learn about the biotechnology and then learning about it and then experiencing it myself. And then, ito yung nakakatuwa, I think it was 2014 na when we introduced the hybrid corn dito sa community namin. And sila, ang harvest nila is ilang sako lang, gano'n, sa isang hektarya. I remember that time na napakadami naming harvest that we needed to bring it sa isang corn mill kasi sila lang yung merong machine na sheller pagtanggal ng mais dun sa busal. Oo, sa busal. By the way, sa mga taga Manila, minsan ang concept nila ng mais ay yung sweet corn. Hindi po ganoon ang kinakain ng mga, hindi po nilalaga yung mais dito. Ito po ay pinapa-mature at pinapatigas at tapos ginigiling. Yung mais-bigas ay giniling yon na matured corn. So matigas yon. Hindi mo makakain yun ng basta-basta. So isasaing mo pa rin siya. Anyway, so I can still remember that day that we brought our corn. I think we brought it mga 3 LT yata yung aming dala kasi 70 plus na sako ng mais yun eh. And then, nag-shelling kami ng mais dun sa corn mill. Ang daming tao dun sa community na nagpapagiling ng mais. Kami magpapa-shell pa lang, tinatawag dito sa Bisaya, magpapalubo pa lang ng mais.
Nung naglulubo kami talagang, I remember around 30 or 50 old farmers surrounding yung mga sako-sako naming mais. They were so amazed na ang lalaki ng aming mais. Oh. And sabi natin, siguro, masyadong behind yung technology. And that's the challenge kasi minsan yung mga technology hindi nakakarating doon sa mga sulok-sulok ng Pilipinas. Lalo na sa Visayas na hati-hati ng isla. Katulad noon, 2014 na yun eh. Dapat familiar na sa hybrid ang corn ang mga farmers pero hindi pa sila nakakita ng ganun kagandang production. And at that time, hindi pa rin kami ganun ka-expert. Nag-uumpisa pa lang kami. So, I remember ang yield lang namin noon is I think 2,000 kilograms per hectare. Pero that was the beginning. Sabi ko, malaki pa pala ang potential. Marami pa kaming error doon kasi I'm trying to learn from the farmers, yung mga local farmers. At ang madaming maling practices. Pero, noon tina-term ko na maling practices. Pero alam mo, when I studied further, bakit naging ganun yung mga practice nila? Eh, depende rin yun sa pag-adapt nila sa community eh. Maraming story behind bakit nakarating sila sa punto na yun. And that helps me in approaching it and how to teach them. So talagang demonstration. Kaya nakilala ko dito sa Camotes Island na pag almost everybody knows me because of that experience na yung ang lalaki ng mga mais namin compared do sa kanila na if you search my Facebook makikita mo yung mga pictures dyan na mako-compare mo talaga yung difference na niya. And then yung sabi mo nga kung malaki na yung aming production, alam mo ang agriculture sa Pilipinas ay hindi ganun kadali. So hindi straight line yung kung i-bar graph o i-line graph namin yung aming progress. Hindi yan pataas lahat. Maraming challenges like 2016 when the price dropped. We lost a lot. Nasa 40 hectares na yung aming operation. Ngayon we're back to 8 hectares. Dahil may mga challenges na hindi sumasabay yung economic condition. Hindi conducive. Meron tayong disconnect, malaking disconnect sa pagkakaintindi at pagpapahalaga sa agriculture. Masyado tayong spoiled as a culture na pag merong tragedy may tumutulong sa atin eh. Siguro parang ganito. Sa mga I used to be a beekeeper also, Cathy. Beekeeper din po kayo. Nag-try kami mag-beekeeping with a friend. Siya yung talagang gusto niya kasi. So sabi ko, sige, tingnan natin. Anyway, all the bees na inaalagaan natin for honey are not native to the Philippines. They're called European bees. At yung native bees natin na nasa Pilipinas, bakit hindi natin yung ginagamit for honey production? Kasi kung konti lang yung honey niyang pinoproduce, meron siyang naging nature na niya kasi na alam niya na anytime meron siya makukuhang flower dahil walang winter, hindi na siya naghahakot ng marami. Pero yung European bees, dahil naka-ingrain sa kanilang evolution, alam nila na may winter, so nag-hoard sila ng honey. So meron silang saving culture. Kumbaga, and gano'n ang problema ng mga tropical places in the world, around the world, gano'n ang attitude. Those who are closer to the equator, tayong mas marami ang population, at the same time, tayo rin yung hindi nagkakaroon ng sense ng pagpapahalaga sa agriculture. We're still struggling kasi we came from a culture na hunters tayo gatherers tayo So, kaya patok sa atin yung fishing. Fishing hanggang maubos na ang isda sa Pilipinas. Parang gano'n ang attitude. Kahit yung maliliit, walang pakialam. Kahit napakadiliit na talagang kunin. Kasi nga, yun yung ating geographical location. Hindi sa atin, ang agriculture kasi is something new sa atin. Dinala ito ng mga dayuhan over the years. Kaya nahirapan pa rin tayo hanggang ngayon pahalagahan yung agriculture na yan. Kasi
hindi natin maramdaman kung bakit tayo maghahanda at magtatanim. Ang feeling natin, palagi naman tayo merong harvestin. In places na merong mga winter, pinapahalagahan nila yung mga farmers at agriculture nila. Kasi alam nila, dating panahon na hindi sila pwede magtanim. Oo nga. So ang kanilang attitude is always to plant Store. more, produce more, and store it. Mm-mm. Yung minsan yung mga criticism ng mga ibang advocates sa agriculture na they don't like yung mga malakihang plantation sa ibang bansa. Ang kanilang argument ay petty eh. Dahil lang malaki, doesn't necessarily mean pag malaki ay bad. It's actually pag malaki ay efficient. And ito nakakatawa, tayo yung tropical country, pero pinapakain tayo ng mga bansa na naandun sa mga Malalamig ganong na lugar. Like ang Pilipinas, we're the number 5 importer of soybeans from Iowa. Can you imagine? Tapos yung ating mga tinapay at mga noodles ay imported lahat yan na mga trigo from Australia, from Canada. Yung ating mga mantika ay mga canola, etc. Masyado tayong behind pagpapahalaga agriculture. Kaya yung sinasabi mo, bakit ganito, bakit gano'n, nakaugat yun kung paano natin pinapahalagahan at iniintindi ang agriculture. Ako, bibilib ako sa isang bangko na hindi na sila kailangan utusan ng central bank na magpautang at mag-invest sa agriculture. Bibilib ako sa bangko na yan. Muntik na ako bumilib doon sa isang government bank eh. Dahil napagalitan nagpautang sa mga farmer. Pero ngayon parang napansin ko lang na nag-slow down sila sa pagpapautang. Dahil iba na naman yung presidente, iba na naman yung... At tapos, a good agriculture country, hindi sila dependent sa kanilang gobyerno in developing the agriculture. It is always the industry, the people. Sabi natin, ito ang problema kasi tayo sa Pinay, tinitingnan natin yung agricultural development ay trabaho ng gobyerno. Hindi po eh. Lahat tayo kumakain. Trabaho Tama. natin lahat yun. So kung ikaw ay professional, meron kang magagawa actually eh. Isang magagawa natin para hindi mag-suffer yung mga farmers natin. Tigilan na yung pagtawad. Wala namang kasalanan yung farmer, hingi pa tayo ng tawad. Ano? Kasi yung value chain, mapasa yun eh. Sabihin natin, meron kontrang problema yung ating value chain like yung mga traders natin dahil deregulated yan. Kahit ano na ipatong nila, dependent lang sa law of demand and supply. Nandun yun, pero nag-uumpisa pa rin yan sa consumer at buyer. Kung ang ugali natin hindi pa nasasabi ko na napapunta sa palengke. Pagkano, hindi pa nga nasasabi yung presyo. Ang mahal naman. Parang ganung attitude na agenda mo kagad tumawad. Parang ikaw lang ang nabubuhay sa mundo. Parang yung mga farmer na 4 na buwan nila yan inalagaan at inaruga bariya lang ang gusto mo ibigay. Oo, memenosen mo lang. Ikaw may problema, hindi yung farmer. And those who are getting the bad end of the stick are the farmers. Kasi pagod na nga sila sa kanilang taniman, makipag-aaway pa sila sa palengke at sa mga trader dahil ang babarat. Talagang pagod na. And tapos sasabihin natin, bakit kaya mga kabataan hindi pumapasok sa agriculture? Siyempre, walang kita. Sino ba naman tao? Ang magdidesisyon maging farmer kung walang kita. But if you go to places na maganda yung agriculture environment, ecosystem nila, talagang 5th generation, they want to become farmers kasi kita nila nabubuhay and they're able to feed their family and feed the community and they're given value sa society. Yun talaga yung pagpapahalaga mindset, psyche, is a disadvantage. And that is actually dominating the Philippines, being in a tropical place. So cultural, actually, this is a social issue, Cathy. In my 14 years of being a farmer, now I realize
not actually environmental, it's not just economical, it's a social issue. Kung bakit hindi maunlad sa ating agrikultura, ay dahil mali ang pananaw natin sa agrikultura, sa buhay. Kala natin, pagkain ay nanggagaling sa 7-Eleven. Ay, may commercial tayo konti. Sari-sari store. 7-Eleven ka, Sir AD, ha? Oo, para minista, para isali na rin natin yung minista. ang concept ng mga tao, ang pagkain ay galing sa grocery. And because that's what is being ingrained to us. Mm-hmm. Hindi nila alam na lahat ng pagkain, at saka damit, pagkain, damit at fuel, actually galing sa agriculture. Totoo. That's true. Totoo po yan. At, ang dami pong challenges, no, na binanggit ninyo para yung ating pagsasaka ay umunlad. Pero sa inyo po ba, isa mga challenges na naranasan nyo sa pagsasaka, personally, no? Paano po nakatulong ang biotechnology para ma-address ito, sir? Merong direct at saka indirect effect yung biotechnology for me. Yung direct, yung dahil increase yung yield, dahil sila yung merong best hybrid talaga, yung mga biotechnology corn. So it's increasing yield is very direct yun sa impact sa economic side ng farming. So yun talaga yung driver doon. Pero yung indirect effect doon is I realize na mali yung pananaw na very anti-technology. Yung mindset ba na noong unang panahon, kami ay ganito, keso ganyan. That's a backward thinking. Yes. Kasi kung magiging consistent tayo na kung mas maganda yung unang panahon, hindi huwag ka magdamit. Dapat dahon lang ang gamitin mo. Kaya huwag ka magsipilyo dahil dapat asin lang o kaya maraming bagay na dapat ay hindi ka dapat sasakay ng eroplano, hindi ka dapat sakay ng barko, maglakad ka. Bawal ka sasakay ng mga jeep because those are products of technology. And if we remain as a thinker na akala natin mas maganda ang fast way, ay namumuhay tayo sa isang fantasy world. Because technology had advanced and given us so much good. And meron lang tayong delayed reaction at masama yun. Actually, it doesn't work for us. Masama yung palaging delayed reaction na akala natin how we did it in the past is better. Hindi. It doesn't work that way. The world does not work that way. Even us, the way we move forward, hindi tayo naglalakad ng paatras eh. Correct. So yung mga taong gusto maniwala na the ways before are better, sige, dapat patalikod kayo maglakad, ha? At saka hindi lang Sir AD, 'di ba? Parang katulad lang din po 'yan sa apoy. Kung yung mga ninuno natin nung araw ay dahil napaso sila, kiniskis yung bato. Napaso sila dahil mainit, 'di ba? At hindi nila ginamit na panggatong, pangluto. Di wala tayong kuryente sana ngayon. Wala sana tayo ngayong iba pang mapaggagamitan ng apoy, 'di ba? Kaya tama po yung sinabi ninyo na na-realize nyo na ang biotechnology dun sa mga anti-technology rin talaga sila. Parang gusto nilang bumalik sa dark age. Sa stone age, 'di ba? Meron din reason why they hold on to that. It's a common human nature. We don't like change. We feel uncomfortable. Parang iba ayaw nila maligo eh. Ayaw na palitan yung kanilang paboritong damit. And sometimes we think it's okay, but actually it stinks. What I'm saying is, in a dramatic way, is the way the world is moving, the way technology is advancing, yung speed ng technology is coming. I am amazed kasi
ako yung inabot ng mga pag gusto namin makinig ng music, lapis at cassette tape ako, pag magre-rewind kami ng cassette, talagang lapis, ballpen, paiikutin yung cassette tape. Baka hindi na naiintindihan ng mga kabataan ko ano yung cassette tape ngayon. Oo nga. So, but when when we saw the quicker we accept technology, lalo na sa agriculture, it puts us in a strategic position to advance further beyond our years. Hindi pa nga pinag-uusapan sa Pilipinas yung AI, pero Oo nga. matunog na yan. Pero Matunog na yan, AI na yan. And lagi lang tayo mahilig sa siguro doon din sa mga commercial dati kasi napapanood natin, I remember yesterday, mga ganun. Pero that's it's repeated, it doesn't work pag ganun ang mindset. At saka naalala ko lang, sir, 'di ba? Natatandaan ko hango ito dun sa Declaration of Independence ng Estados Unidos, that human beings are created in the image and likeness of God, inalienable right to life, liberty, and pursuit of happiness. So pag iisipin mo, kaya iba talaga kapag ang tao, I mean human being, pag sinabi mo created in the image and likeness of God, yung kapasidad, yung talino na pwede niyang gamitin, gawin para sa kabutihan ng pangkalahatan, ay kaya niyang ma-achieve hanggang sa gusto niyang, ano yung gusto niyang i-create, 'di ba? Yung creativity ng isip, yun yung meron na ang tanging katangian ng human being kumpara sa hayop. That's our difference, 'di ba? Kaya nga itong biotechnology, ganun yan. Kumbaga, yung isang scientist na interview ko, sabi niya, alam mo, Kathy, yung mga GMOs na yan, kung hindi yan aayon sa kalikasan, kung hindi rin yan aayon sa ng Diyos, hindi yan hindi yan magtatagumpay. Kaya nga ang tagal ng may mga clinical trial, may mga levels of trials na ginagawa, may mga field trials pa yan, 'di ba? At makikita mo, it takes almost 2 decades. 1 decade, 2 decades, bago yan ilabas at i-commercialize. Bago yan magkaroon ng tinatawag nating adapter. It's getting faster now with Yes. with the AI. Actually, they can stimulate na. Exactly. So, kumbaga parang kumbaga kaya tayo human being Kaya kaya natin, kita mo, nakakapagpapunta tayo sa ibang dako na sa solar system natin, 'di ba? Nakakapunta ang ating mga astronauts natin sa moon, nagkakapag-moon landing tayo. So, ano yan creativity ng utak yan 'di ba? Paano mo nalaman na ang mundo ay bilog? 'Di ba? Paano mo nasigurado? 'Di ba? Pero if you look in the history, kahit yung paniniwala na ang mundo ay bilog at saka flat, isang culprit dyan yung mga religious organizations. Sometimes, yes. Meron pa mga sa history natin. Ano ba yung history ng street lights? Religious yung nag-oppose dyan noong una. Yung bakit daw kailangan paliwanagin yung kadiliman. Sa Biblia daw, pinaghiwala yun. Pero eventually, na-accept din ng technology. May delayed reaction lang. So I'm saying, hindi na bago rin yung delayed reaction ng tao. And yung attitude towards the biotechnology or GMO in particular, ay dala lang yan ng misinformation and misunderstanding a bit. Yes, I agree. So in terms of organic naman at inorganic or conventional farm, malawak din yan na usapan. Pero ang name of the game in agriculture is always efficiency. Yeah. Efficiency and siyempre, kasama na sa efficiency yung market. Marketability, economic. Wala pong nagpa-farming dahil
gusto lang nilang itanim yun. Ang una nilang kinoconsider is ano yung market, ano yung marketable doon sa iyong lugar. And kaduktong ito doon sa tinatanong mo kanina, bakit sa Camotes Island? One of the challenge sa Pilipinas, ang pinakamahirap ma-develop ang agriculture ay yung Visayas area. Kasi nga yung archipelagic situation dito na magkakahiwalay yung isla-isla. No? And I saw it as a big challenge and an opportunity. At sabihin mo nang masyado naman akong martir, pero hindi naman gano'n ang dahilan. Pero if I could use my ability to push the envelope further, kahit sa standard ng iba ay failure, at least yung failure na yon is, that's at least one way not to do it. That's still a progress. Sa mga scientists, hindi yung, pag may failure kasi hindi nila tinitingnan yung failure as an sayang. Hindi, tinitingnan yun, this is not how to do it. So we do it better. And ang challenge lang sa Visayas talaga is, dahil magkahalo yung wrong idea ng agriculture, wrong psyche, mindset, tapos humalo pa yung ating political structure na ang ating mga politicians, ang goal nila hindi naman nila goal talagang per se umunlad na agriculture. Ang goal nila ay maka-harvest ng boto. Nagpa-farming din sila. Farming ng boto. So, bago maatapos yung kanilang season, yung kanilang election season, ay meron na silang harvesting boto, marami na silang itanim na favor, etc., etc. So, that conflicts with the reality na we need food, and food is produced by our farmers. So, kailangan natin empower, baguhin yung mindset. Kung aasa tayo sa gobyerno, aasa tayo sa politicians, na ma-develop yung ating agrikultura sa Pilipinas, I think we're asking parang we're asking a PBA player to play in the NBA games. Hindi po yan kakayanin. Hindi po yun na kanilang, yung height pa lang nila, hindi na problema. Ganun din po yung actually, the Department of Agriculture is very dependent sa budget approval ng mga politicians. So, Exactly. ganun din, babalik tayo sa pinag-uusapan natin kanina. Ang kanilang calendar year matatapos ng December. Pero yung agriculture Oo, diba? Ibang-iba, maraming diba? disconnect doon. So, saan umpisahan? It begins with the right mindset. So, it begins with us. Dapat baguhin natin yung mindset natin about agriculture. We need to have a good concept of food, where it comes from, good understanding. So, maganda dyan is palawakin yung pag-intindi ng mga tao, general consumers, on where the food is coming from, and then give that value. Malaking social issue yan, malaking trabaho yan. And it would take probably generations to do that. Yes, totoo po yan. It takes one generation talaga. Sa totoo lang po, kahit naman po hindi sa agriculture, kahit po talaga sa pagsasaayos ng tawag dito, ng lipunan, diba? It takes one generation bago mo ma-correct yung dapat na i-correct. Pero again, ang punot dulo lang po niyan talaga ay ano ba yung gusto mong magkaroon ka? Gusto mo ba magkaroon ng isang bansang maunlad? Isang bansa na kayang pakainin ang kanyang mga mamamayan? Isang bansang payapa? Kasi kapag maunlad ka, payapa ka, walang krimen, walang pagnanakaw, 'di ba? Kung may pagkain ang mamamayan mo, hindi sila magugutom, malulusog sila. Sila rin ang magiging workforce mo So, yung demographics ng ating lipunan, kinakailangan talaga naiintindihan ng ating mga politiko dapat yun para naintindihan nila saan ba, lalo na yung mga farmers, katulad ng sinabi mo kanina, hindi naman opening ng year, January, hindi naman ganon sa pagsasaka di ba? So, kaya wag na tayo magtaka kung bakit delay lagi yung mga nila, mga binibigay nila, no? This is the reason why I'm saying ang magli-lead talaga sa agriculture revolution sa Philippines is not the government, the private sector. So yung mga mayayaman natin kasama sa lipunan, yun may mga capacity to invest.
at merong mahaba ang PC na malugi, dapat sila ang nasa front line Oo. ng Kaya lang, investment in kaya lang Sir AD, ang natatakot ako diyan, hindi ko naman nila lahat. Pag sinabi mo kasing mayaman, mayayaman. Marami naman tayong mga mayayaman na may pera, na may puso, 'di ba? At ang gusto nila hindi yung pangangamkam at pagkaganid, yung pairalin, 'di marami ba? naman. Kumbaga ang kayamanan nila i-invest nila para sa kabutihan ng kapwa nila. Just like Maraming ganun. just like Ah, Treaty of Westphalia, paano ba nagkaroon ng pagkakaisa ang mga magugulong bansa sa Europa noong mga panahon na yon, 'di ba? Ekonomiya yung nagsama-sama sila para maging yung kabutihan ng kapwa nila. Yun yung kapag doon ka nakatutok kasi mawawala yung paggaganid mo mawawala yung pagiging makasarili mo dahil ang iisipin mo kapag okay siya, may kakayahan siyang bumili, yung aking mga produkto kaya niyang bilhin o magkakaroon din siya at lahat ay may kayang pakainin ang mga pamilya, 'di ba? So, gusto ko mag-comment din dyan tungkol sa sinasabi mo. No? Medyo urgent lang to na I would like to interject. Sorry, Cathy. okay. Pero Sige, sir. ito rin na mali sa ating society. Minsan, we demonize the rich and the wealthy. Yes. Sa mga telenovela namin, palagi yung landlord ang may problema. Palaging mga api, etc. Pag may pera, tuloy, the attitude of the society is instead of working together, it's a battle between Poor and rich. the rich and the poor, which should not be the case. Yes. Ang may capacity to move the country further is those who have the wealth. Ang problema, iniisip natin, ang karaniwang drama sa pelikula ay pag mahirap ka, mabait ka. Naku, hindi po yan totoo. Hindi totoo yun. Hindi po totoo yun. Kasi sabi nga sa Bible, medyo mag-quote ako sa Bible, sabi ni Isaiah, huwag mo kong payamanin na malilimutan kita o pahirapin na ako'y magkakasala sa iyo. So, what I'm saying is, we stop demonizing the wealthy. Instead, we try to seek those who have the capacity to really, kasi if we will approach it and say that it is the government's job to fix our problem, naku po, hindi. Iba po yung interest ng mga politicians natin. And it would take some time before they change those things. Kasi na-ingrain na. So, parang ang talagang best route here is to find the good people, whether in the strata of the rich and the poor, and let those good people work together. Marami yan. Totoo. Ang problema, hindi pa sila nagtatagpo. Hindi pa. And they are ang partner nila hindi pa nila dapat ka-partner. Dapat hiwalay na yung partnership nila ng mga katsyan. Sabihin, the challenge for us is if we want to see a good agriculture is to combine those who have the creativity and the willingness. And at the same time, those who have the wealth to empower those who are really creative. Baguhin natin, we have to think out of the box. Like, minsan, ang approach natin, ito nakakatawa sa program minsan ng DA. I love the DA people. In fact, we work with them in many ways. Pilma is actually, we have two of our top leaders are now key officers in the Department of Agriculture now. One is with NFA, our Chairman Emeritus is now the director ng NFA, and of course, ang aming President, Engineer Navarro, is the current Undersecretary ng DA at saka ng tatlong ahensya under DA. So, anyway, ang gusto ko sabihin is, ang program natin sa DA ay hindi siya minsan, minsan ang approach natin is, kung ito ay nag-work in Northern Luzon, it would work in Central Visayas. Hindi po ganun eh. Agriculture does not work that way. Tapos ang design nila ng mga program ay yung gusto kopyahan lang. It works. May fallacy na gano'n eh. Na, it works in this place, it will work, supposed to be, it would work in this place. Hindi gano'n eh.
That's why, sabi ko, sa halip na makigulo ako dun sa taas, nag-decide ako maging farmer. Kasi Mm. I think I have more credibility if I speak from the ground up. Um, and Tama. kaya nga nagpapasalamat ako, Cathy, for having me here because this is the place where I can really express what's going on the ground and what would be the possible solution. Um, Mm. and I know offer kong solution dito is recycling uh, and not depending on the wrong group to depend on. Again, it's not the Department of Agriculture ang magsosolve ito. It's really the private sector. Very limiting yung program ng Department of Agriculture. Private sector with moral, with creativity and willingness to Meron naman, lives of marami yan. people. Yes, I know. I know, I believe on that, sir. And also technology have removed the boundaries. Hindi lang tayo dapat focus sa Pilipinas. Correct. Yung pagiging Pilipino at pagiging ibang nationality, we're just one citizen of the world. Yes, I agree. I really agree, sir. Sa actually hindi nga lang tayo earthlings eh. 'Di ba? Hindi to Pilipino ka. Kaya nga medyo pagdating sa foreign policy, sir, napunta tayo sa foreign policy bigla. Hindi, pero bakit lang in my personal opinion lang, sir, it's not this is not about China yan o America yan o hindi. We are all human beings, for God's sake. Lahat tayo tao, ano man ang relihiyon mo, ano man ang bansang nandoon ka, ano man ang kulay mo, lahat po tayo human beings. At bilang human beings, dapat po mahalin natin ang kapwa natin at ibigay natin, tulungan natin yung nangangailangan ng tulong at iangat natin sabay-sabay ang mga buhay po natin para po sa kapayapaan ng buong mundo. Parang awa nyo na po. Dahil tayo po, ilang taon na lang matatapos po ang buhay natin, pero ang mga susunod na salinlahi natin, kinakailangan ibigay natin ang isang buhay na maayos, mapayapa, isang kinabukasan na pwede nilang ipagmalaki yung mga ninuno nila. 'Di ba? Katulad nung pagkamatay ng ating mga national heroes po natin na nagbuwis ng buhay. Inilaban nila yung ang kalayaan po ng ating bansa. This time, hindi lang basta kalayaan ng ating ipinaglalaban, ang kabuhayan, ang dignidad ng pagiging tao natin na mabuhay po tayo ng maayos. Yun ang dapat nating ipaglaban. Hindi yung makikipaggera tayo, makikipag-away tayo, na yung mga karatig bansa po natin, siyang katuwang din po naman natin sa pag-produce ng pagkain at alam niyo yun, 'di ba? Yeah. Dapat dun po tayo nakatingin. Pagpapahalaga lang sa pagiging tao. Yun po yung yun naman po yung turo rin naman sa atin ng kung ikaw man ay Kristiyano o ikaw man ay Muslim, 'di ba, Sir AD? Anyway, Yun yung may enjoy ko dun sa membership ko sa Global Farmer Network, Cathy. We get this perspective and nakakatuwa yung aming grupo kasi nga lahat kami ay mga farmer, small and big farmers, iba't ibang nationality. At alam mo, pag nagpunta kami ito, sama-sama, ibang klase yung conversation namin kasi parang pare-pareho ng prinsipyo. Although, hindi nga kami, by the way, yung Global Farmer Network is not a general membership. Dumaan din kami sa pinili kami bago kami maimbita. It's by invitation only. invitation. So, hindi lahat doon ng nanonominate ay nagiging member. So, pinalad lang tayo na isa, ako yung I think I was the third Filipino na been part of it. And yun nga, gusto kong balikan lang yung perspective na global dapat, hindi tayo masyadong nationalistic to a point na tayo na ang pinakamagaling at lahat ay pinakamasama ng iba. It's not how the world works. Yes, correct po. And as a small nation, ang challenge sa atin dahil maliit yung ating landholding, Pilipinas. Unlike Thailand and other places, tapos yung magaganda pa yung economy nila,
Tapos Mm. tayo, archipelago, sila, one language. So tayo, nag-challenge pa tayo. Sa atin sa Pilipinas, yung mga innuendos ng different dialects ay nakaka-apekto rin yan sa ating commerce and the way we develop. So ang dami natin challenge sa Pilipinas. Actually. Yeah. Cultural, palagi pa rin nag-aaway yung, hindi, Tagalog ka, hindi, Bisaya ka. Hindi kita pagtitiwalaan kasi taga doon ka. Parang ganun ba? It's petty, but it affects our social dynamics. And it affects our view of how to value everybody equally. And it affects also how we value food. And isa pang gusto kong balikan, Katia, was you were telling earlier na katulad ng political structure, kailangan it takes generation to change, Yeah. yung political system, yung agricultural system. I remember one of the father of the Green Revolution, si Norman Borlaug, and he said everything else can wait except for agriculture. Alam mo yung mga political changes, pwede mag-antay yan pero yung change sa agriculture, hindi makakaantay kasi magugutom tayo. At magkakaroon tayo ng problema. Maraming mamamatay, maraming maapektuhan. So yung urgency na baguhin natin yung ating mindset, pananaw sa agriculture, pagkakaintindi sa farming, at yung bawasan natin yung masyadong nagmamarunong din. Na kala natin ay nakapagtanim lang tayo na isang puno ng kamatis at na hindi namatay, tayo ay mas marunong pa sa mga farmer. Hindi natin, kayo mga farmer, bakit kayo naggamit ng mga pesticides, etc. Para natin tayo ng pinakamagaling na farmer. Subukan mo nga magtanim ng 20,000 plants at makita mo kung paano mag-alaga ng production na gano'ng kalaki. And sometimes we demonize something that we don't understand. Yeah. Yun yung mga bagay na kailangan baguhin. And ang key sa agriculture revolution sa Pilipinas is not sinong department ang magpapasimuno. Hindi ang key doon is tayo, sarili natin, kung ano yung pananaw natin sa agriculture. So, kung gusto mo mabago ang Pilipinas at ang pananaw niya sa agriculture, mag-umpisa tayo sa ating sarili. Baka pag pumunta tayo sa palengke, salit na tayo tumili ng patawad na pababa, dapat tumawad tayo. Pag sabing 70 pesos, pwede ko mambili ng 150. Siguro tindero, meron ka ba problema? Ikaw ba'y nababaliw? Pero what I'm saying is we have to be counter the flow of these negative things. And maraming pwede magawa. O halimbawa, bawat isang professional, halimbawa, sa dami nating call center agent, ito bigyan kita ng isang practical example. Cathy. Sa dami ng call center agents natin, na kumikita sila ng okay, at saka may extra, nakakabili pa nga sila ng kung ano-ano, sa sobrang extra, nakakapag-inuman pa nga, etc., at saka nakapag-happy-happy. Hindi, bakit kaya hindi nila gawing project na mag-adapt to support a farmer kahit once a week or once a month, bumisita ng farmer na yan for a year. So 12 times lang, minimum 12 times lang. Alam niya kung ano yung problema ng farmer, makapagbigay siya ng ilang kilong bigas, makakatulong yun somehow to augment the challenges and even a psychological encouragement. Kasi yung mental health, alam nyo ba, pagod na yung ating mga farmers. Yung trauma ng mga nanginingil, yung trauma ng crop failure, yung trauma ng mga ibebenta mo pa lang yung crops mo ay murang-mura. Diba, yung napapanood natin na Tinatapon. tinatagtad na lang yung kalabasa, sabi papakain ko lang sa baka kahit hindi nyo alam na ang mental issue na dinadaanan niya. Ilang buwan niya nilalagaan at nangarap siya. Benta man lang ng 5 pesos, bibili ng 2 pesos. Diyos mio! So, that's true. Those who have the power, instead na bumili tayo ng 1 litrong beer, kunin natin yun At ipamigay dun sa mag-adapt tayo ng farmer. Punta tayo sa somebody we don't know. I-adapt natin yun, puntahan natin. At least, maakay natin. At malay mo, pag mag-start tayo ng ganyang mentality, kasi transformative yan Mababago yung unang pananaw mo sa agriculture, mababago yung pananaw mo, pagpapahalaga mo sa farmer and where your food is coming from.
mababago rin yung understanding mo how the world works. Humbling yan. And yan yung maraming example. And that's thinking out of the box. How to approach the problem. Pero pag sabi mo, ito ay trabaho lamang ng gobyerno at ng DA, ako po, that is a very disconnected view of how to solve our agricultural problems. Oo, kinakailangan talaga magsimula sa atin 'di ba, Sir AD? Yeah. Magsimula sa atin. Pero Sir, alam kong ikaw katulad ng binanggit mo kanina, isa ka sa napili bilang 2023 Filipino Faces of Biotechnology. Ano ang naging impact sa iyo nito nung napili ka, Sir AD? Hanggang ngayon din nararamdaman ko pa yung big sense of validation. Sa 13 years ko pagpa-farm, hindi lang, siguro every year nag-isip kami na mag-quit sa hirap. Talagang napakahirap maging farmer sa Pilipinas. Every time na makakapag-isip ako na umalis sa Pilipinas, sa agriculture, doon naman ang nagkakataon na naiimbita ako pumunta sa abroad. Kung hindi ako nag-farming, hindi ako makakaimbita. And last year, sabi ko, post-pandemic economy is really very bad. And ang hindi talaga nabibigyan ng chance ay yung agriculture to thrive. And sabi ko, hindi naman ako pabata tumatanda na ako and nauubos na rin yung aking mga buhok. Sabi ko, paano na yung aking security when I am no longer able? So sabi ko, baka panahon na, sabi ko, para ibaba yung aking mga gulok at saka aking mga sombrero at magbalik na sa buhay professional. Sabi ko, and then I was selected, I was given this invitation to become one of the Philippine Faces of Biotechnology. It was a validation na hindi lamang pala yung success na may measure kung gaano kalaki yung bank account. Kundi yung success is how you have impact effect doon sa community ngayon sa Pilipinas. Dahil doon, it opened a lot of doors, opportunity to share, and it gives me the confidence also to address issues na dati hindi ko man napapansin. And it also helps me prepare the next generation maybe to deal with the issues na hindi naman talaga natin kakayanin solving sa panahon natin. So, to be realistic, hindi tayo si Superman. Baka si Batman pa. Kahit nga si Batman hindi niya rin kaya solving. So, sabihin, we can only do so much, and getting this award helped me realize na I'm walking in the right direction. It may not be a journey filled with every comfort of life. Hindi naman. Minsan-minsan lang pag naiimbita ako kasi napapahotel ako. So, yun, nakakaramdam na. Pero it helps me always look back on how I was as a young boy. We were in poverty. And so it helps me understand na my goal is to lessen the suffering of those probably in the future that will be affected of what I do now. So yun yung aking palaging naisip doon. And hindi pa tapos na-enjoy ko pa yung yung award yung pakiramdam, yung impact ng award sa akin. And it also gives me a platform to speak more for agriculture. So yun yung mga walang cash award yun. Unlike in other places may mga cash award yun. Yung mga awards merong kasabay na tayo hindi ganun yung ating mechanism. Pero it's okay. Dating yung panahon, siguro in the future baka may mga awards, may financial award na yung Malay mo, sir. Di ba? pero malaking bagay yun kasi at least it validates my way to approach the network, my network. Yes. I found a new network. Develop a new network at saka credibility. Talk about certain things. Meron kami niluluto ngayon actually na podcast. And
sa mga susunod na panahon. Ikwento ko yan. Pag na-imbita mo ulit ako. Malay mo naman, Sir AD, mapunta ka dito sa ano, 'di ba, kahit via Zoom lang o 'di ba? Magkaroon ka ng sariling show dito sa Katipunan Channel o 'di ba? We're actually planning to launch a podcast very soon. So, medyo experimental pa lang. Oh, just let Pero, me know. Pero kasi, kidding aside, no, Sir AD, actually, alam mo, ang kapag nakita mo kasi na yung kasama mong magsasaka ay nakita mo mula sa paghihirap, napaangat mo yung buhay niya, napaayos mo yung kanyang pamilya, hindi man marami yan, hindi man libo yan, pero ano na yun parang kaligayahan mo na hindi kayang bilhin ng pera, yung kaligayahan na mararamdaman mo na may nasagip kang buhay at naturuan mo ang ibang tao, ang ibang mga magsasaka at napaintindi mo sa taong bayan na ganito tayo dapat na mag-isip. Na hindi dapat puro sarili lang, hindi tayo dapat umasa lang basta-basta, kinakailangang kumilos tayo, magsisimula sa ating sarili. Because at the end of the day, haharap tayo sa Diyos at tatanungin tayo ng Diyos kung ano nagawa natin. Hindi lang tayo yung naging mabuti, hindi lang tayo yung sumunod dun sa makakristyanong gawain, kundi nag-akay pa tayo, 'di ba? Para yung ibang tao ganito rin mag-isip na katulad mo. At sana ako samot panalangin ko Sir AD na makatagpo ka pa ng ibang makakasama mo sa ganitong uri ng pag-iisip at adbokasya para magbago ang kalagayan ng agrikultura ng ating bansa. Well, siguro parting message na lang, alam ko hindi lubos pa yung mga nasambit mo tungkol sa hangarin mo sa ating pambansang agrikultura. Pero siguro ito yung panahon para ibigay ko sa iyong pagkakataon kasabay ng mensahe mo sa ating mga magsasaka tungkol na rin sa biotechnology. Go ahead, Sir AD. bago ko sabihin yan, Cathy, salamat ulit for inviting me sa iyong programa. And na-enjoy ko yung ating balitaktakan. And I'm also learning in the process of conversing. And ang gusto ko lang siguro iwanan sa iyong mga tagapakinig at sa mga future na tagapakinig kasi I know you will post this on the social media. Hindi po tama yung mag-isip na kailangan sa lifetime natin ay masosolve natin lahat. So I'm saying this in the principle ng agriculture. Hindi man tayo, sa mga kapwa kong farmer, hindi man tayo makaalis sa kahirapan sa ating panahon, ay hindi ibig sabihin we're a failure. In fact, agriculture is always based on what the previous generations have accomplished. So sa mata ng lipunan, maybe hindi tayo nakakaroon ng progress ngayon. Hindi tayo masyadong madami yung pera, hindi gumaganda yung bahay natin. Pero alam naman natin bilang magsasaka na everyday na tayo nagtatanim at meron tayong napapakain, that's a success in its own. So, ang isang bagay na alam ko na totoo, sabi sa Biblia, kung tayo ay magpapautang sa mahirap, tayo ay nagpapautang sa Diyos. So kung tayo ay magawa ng isang mabuti, dahil gusto natin tumulong sa kapwa natin, hindi yung kapwa na yun natin ang may utang sa atin, ang Diyos. At ang Diyos hindi nakakalimot. Kahit saka magtago sa anumang parte ng mundo, ay hindi makakalimutan ng Diyos. At kahit anong gawin mo, kailangan gantimpalaan. So, ang beauty ng ginagawa natin bilang magsasaka ay hindi lamang dahil sa panahon na tayo buhay at mayroong bakas, kundi ito ay para sa susunod na mga henerasyon. At pagpatuloy lang natin ginagawa natin, laban lang tayo. At kung meron tayong creative ways to keep our heads above the water habang tayo ay nasa sitwasyon tulad ngayon na mababa ang presyo ng mga gulay. At parang ang pawang mundo ay hindi bibigay ng pruweba sa atin na
maka-advance, okay lang yun. There will be bad times and there will also be good times. So prepare yourself sa good times kasi it may not necessarily come to our generation, but if we're doing something for the next year. At sa mga kabataan na nag-iisip pumasok sa agrikultura, panahon na ngayon para pumasok tayo dito kasi pag nagkakagulong mundo, pagkain talaga ang hinahanap. And we've seen that during the pandemic. Biglang naging mahalaga ang mga magsasaka. Sana na-sustain nga lang. Sana ipatuloy natin. Sometimes tragedy have a way of teaching us. Kaya huwag na natin antayin yung malaking tragedy ba para tayo matuto na mahalaga ang ating mga farmers. Kung ikaw naman ay isang professional tulad ko dati na gusto mong i-consider ang farming, medyo i-adjust lang natin ng konti. Hindi po ito bahay kubo. Na kunti, ang totoo pong tono ng farming, ito po ay kailangan ng pag-aaral, kailangan ng pagtanaw kung ano yung market, hindi lamang dahil nakalista sa bahay kubo, yun na itatanim mo. Minsan yung kanta na yun, na-brainwash lang tayo sa maling sistema na pag mag-retire ako ay magpapasok sa farming. Naku po, akala nyo lang po madali mag-farming. Hindi po ganun kadali. Hindi po yung retirement place. Yun po ay actually investment place. So habang ikaw ay may lakas, maybe it's the best time to switch your career sa agrikultura kasi we need more professionals going into agriculture. In places na napunta ako sa ibang bansa, ang mga pumapasok sa farming ay mga businessman. Sa kanila ay investment opportunity ang agriculture. That's why unlad yung kanilang mga agriculture. Kasi they are able to really maximize the skills in the most important part of the society, which is food production. So, yun ang mga bagay na gusto ko iwan sa iyong programa, Cathy. And again, thank you for this wonderful opportunity that you allowed me to share my thoughts, my views as a farmer. Ako ay nandito lang kung kailangan mo ulit ng kabalitaktakan. Ay ako ay isang chat away lang. And I really enjoyed our time. Masarap magkwentuhan pag mga totoo yung pinag-uusapan. Totoo po. Thank you so much, Sir Adriel Dave Alvarez, mas kilala po bilang AD. Siya po ay isang magsasaka mula sa Camotes Island, Cebu. At Sir AD, hindi po ito ang una at huli na makakapanayam kita. I'm sure marami pa po tayong gagawin pagkakataon na mag-update po tayo at kung may mga bago kang mga impormasyon na nais mong ibahagi sa ating mga kababayan, bukas po ang palatuntunan ito ng Boses ng Magsasaka para sa inyo. Nandito po ang Katipunan Channel para sa mga katulad po ninyo. Maraming salamat po. Okay, inyo po nga napakinggan ang ating pong panauhin ngayong gabi. Nako, talaga naman marami akong natutunan kay Sir AD at sana po nag-iwan din po sa inyo ng pangmatagalang kakintalan ang lahat po ng mga tinuran niya kanina ng mga impormasyon na ibinahagi po niya sa atin. Mga kwento pong totoo base sa karanasan po niya. At talagang hindi po natin matatawaran ang kanyang kaalaman pagdating po sa mga bagay na ito. Sana po ay nag-iwan po sa inyo ng mga dapat ninyong gawin. Simulan nyo na po ninyo ngayon ang mga hakbang na dapat po ninyong gawin upang matulungan po natin hindi lang si Sir AD kundi ang ating pong mga kababayan, ang ating pong bansa, lalo na po ang ating mga magsasaka. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, nagpapaalam at magandang hapon po sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang palatuntunang Boses ng Magsasaka. programa sa radyo para sa magsasakang Pilipino. Boses ng Magsasaka. Inihandog sa inyo ng tunay na magsasakang si Ka Silver Bonto kasama si Cathy Cruz. Hanggang sa susunod na pagtatanghal ng Boses ng Magsasaka.
Narito ang mga patutuon ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance. Ako po si Ronald Advincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija, security guard. Simula po nung nasubukan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun ka gaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko to, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa, senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Sinubukan ko yung Immune Advance. Aba, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, naku, ang sarap na ng tulog ko. Salamat Immune Advance. Mabuti na lang na-discover kita. Thank you. Siya ni Lolita Daban, 46 years old, taga Kutog Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati naragatan nak nga maturog, tata nagimas mit titurog kon. Agyaman nak mit detang intid da kanyak Immune Advance. Padasin nyo Immune Advance na laing sobrat na itulong na tibagit. Thank you. Ni Bubut Buwak 50 anyos, taga District 1, Benito Sullivan, Isabela. Manay po dinagtumarak iti Immune Advance, talaga mariknak iti bagik nga mayat. Mayat tipan naturog ko, kayon pumiksa akpay. Idi gamin, adda iti rabi nga dyan makaturturog. Ngumi dinagtumarak iti Immune Advance, isumutan si mayat tipan naturog ko. Sungado kayat yung mayat ti pumiksa, ken mayat tipan naturog na, agtumar kayo ti Immune Advance, awan ti side effect na, tunay nga organic. Nung bata po ako, may asthma po ako. Tapos po, nung simulan ko po uminom po ng products po ng Immune Advance, ay naging mabuti po yung aking katawan. And nakatulog po ako ng maayos. And nawawala po yung hika ko po. Kaya po sa mga kagaya ko po na may asthma, Immune Advance na lang po yung inumin ko. Ako nga po pala si Casey Pitchy Talagtag, 19 taon na gulang, nakatira sa Payatas. Ito pong Immune Advance, nagtataglay po ito ng malunggay, dagundi, vitamin C, and zinc na nakakabuti sa ating immune system. Immune Advance, alagang totoo, alagang natural. Mabibili sa Lazada, Shopee at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore, sa inyong mga lugar. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores.